Narito po akong muli si Teacher Lai, malugod na bumabati at nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusuporta at nanonood dito sa aking munting channel. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Ngayong araw ay dadagdagan natin ang inyong kaalaman sa asignaturang Filipino. Ang araling ating pag-uusapan ay tungkol sa parirala at pangungusap. Layunin: nakasusulat ng parirala at pangungusap ng may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra. Simulan natin ang ating aralin. Basahin at unawain ang tula. Sabayan niyo ako mga bata. Tayo ay tumula. Ang munting langgam. Langgam-langgam, saan ka pupunta? Palakad-lakad, paikot-ikot. Kanina ka pa ha? Sa sahig, sa dingding, sa kisame ng bahay namin. Nawawala ka ba? May hinahanap ka ba? Saan ka ba pupunta? Napakalakas mo naman. Kayang-kaya mong dalhin ang bagay na iyong pasan. Kahit mas mabigat pa ito sa'yo, tuloy-tuloy ka lang sa trabaho. Oh, ayan na pala sila. Ang mga kasama mo. Sila'y mga kamag-anak, kaibigan, kabarkada at katrabaho. Susundan nila ang daan na tinahak mo. Tutulungan ka nila na tapusin ang gawaing ito. Paalam munting langgam, paalam na sa iyo. Matagpuan sana ninyo ang hinahanap ninyo. Paalam mga kaibigan, haayaan ko na kayo. Sana balang araw kasing sipag nyo rin ako. Naintindihan mo ba ang tula? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang pamagat ng tulang ating binasa? Tama! Ano ang ginagawa ng mga langgam? Magaling! Anong magandang katangian ng mga langgam ang dapat tularan ng mga tao? Tumpak na tumpak ang iyong sagot. Bakit nasabi ng sumulat ng tula na napakalakas ng langgam? Tama, ang galing mo. Ikaw, paano mo pinapakita ang iyong pagiging masipag? Ngayon ay pag-aralan ang mga sumusunod na lipon, grupo ng mga salita na nasa hanay A at hanay B. May pagkakaiba ba ang mga grupo ng salita na makikita sa bawat hanay? Opo, mayroon nga. Ang mga nasa unang hanay ay halimbawa ng mga parirala. Ito ay lipon ng mga salita na walang buong diwa. Ito ay mga bahagi lamang ng pangungusap. Hindi kinakailangang gamitan ng malaking titik sa unahan at wala ring bantas sa hulihan. Ang mga nasa ikalawang hanay ay halimbawa ng mga pangungusap. Ang pangungusap ay ang kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng buong diwa. Ito ay nag-uumpisa ng malaking titik at nagtatapos ng bantas. Ang mga bantas na ginagamit sa mga pangungusap ay ang mga sumusunod. Ito ay tuldok. Ang tuldok ay ginagamit sa mga pangungusap na pasalaysay at sa pangungusap na pautos. Halimbawa,
Pumunta si nanay sa palengke. Ang aking kaibigan ay mabait. Namasyal kami sa parke noong linggo. Ito ay tandang pananong. Ang tandang pananong ay ginagamit sa mga pangungusap na nagtatanong. Maaari din itong gamitin sa pangungusap na nakikiusap. Halimbawa, kumain ka na ba? Saan ka nakatira? Maaari mo ba akong tulungan? Ito ay tandang padamdam. Ang tandang padamdam ay ginagamit sa pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Halimbawa, "Wow, ang ganda naman ng damit mo! Yehey! Nanalo ako sa raffle! Naku, nahulog ang bata!" Para sa ating unang gawain, lagyan ng PR kung ito ay parirala, P kung ito ay pangungusap. Una, natuto si Jim na gumamit ng face mask. Tama, ito ay pangungusap. Kalawa, sa halamanan. Tumpak ka, ito ay parirala. Ikatlo, paglilinis ng barangay. Magaling! Wala itong buong diwa, kaya ito ay parirala. Ikaapat, masayang naglalaro ang mga bata sa parke. Tama, ito ay P. Kalima, matulis na kuko. Ang husay mo, ito ay parirala. Ika-anim, mataas ang puno ng nyog. Napakahusay! Ito ay nagpapahayag ng buong diwa, kaya ito ay pangungusap. Sa ating ikalawang gawain, piliin ang pangkat ng salita sa hanay B na angkop upang idugtong sa nasa hanay A. Upang makabuo ng pangungusap, isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Itama mo muna ang iyong sagot. Narito ang susi sa pagwawasto. Magpatuloy tayo. Piliin sa loob ng kahon ang wastong bantas na angkop sa bawat pangungusap. Sulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, si Nestor ay masipag na mag-aaral, blank. Tama! Ang pangusap ay nagsasalaysay kaya ang bantas nito sa dulo ay tuldok. Ikalawa, aray! Blank. Ang sakit ng ngipin ko. Tama ka na naman. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin kaya ito ay may bantas na tandang padamdam. Ikatlo, sa iyo bang librong ito? Blank. Magaling! Ito ay pangusap na nagtatanong kaya ang bantas na gagamitin sa dulo ay tandang pananong. Kaapat, yippee! Blank, mamamasyal kami. Tumpak, tandang padamdam. Kalima, maraming bunga ang puno ng mangga, blank. Mausay, tuldok. Isulat ng wasto ang mga pangungusap sa ibaba. Gumamit ng malalaking titik at bantas kung saan ito kinakailangan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sunod na gawain. Basahin ng malinaw at malakas ang bawat pangungusap
at piliin sa loob ng panaklong ang may wastong baybay na salita. Isulat din ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang susi sa pagwawasto para sa huling dalawang gawain. Ano ang iyong natutunan ngayon sa ating aralin? Natutunan natin na ang parirala ay mga lipon ng salita na hindi buo ang diwa. Ang pangusap ay lipon ng mga salita na bumubuo ng buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at gumagamit ng iba't ibang bantas. Ang mga salitang mali ang pagkakabaybay ay matutukoy sa pamamagitan ng mga tunog na bumubuo sa isang salita. Binabati kita. Umaasa ako at naniniwala na naunawaan mo ang ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Paalam!